Matuwid ang dapat gawin, masamay iwasan natin, at tayo ay bubuhayin, ang Diyos ay sasaatin, atin siyang makakapiling. Sumainyong Panginoon At sumaiyo rin. ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panong iyon, umalis si Jesus sa Samaria at nagtungo sa Galilea, sapagkat si Jesus na rin ang nagsabing, ang isang propeta hindi ginagalang sa kanyang sariling bayan. Pagdating niya sa Galilea, ay mabuti ang pagtanggap sa kanya ng mga taga roon, sapagkat nasa Jerusalem din sila noong pista ng Paskwa, at nakita nilang lahat ang kanyang ginawa. Nagpunta uli si Jesus sa Cana Galilea. Doon niya ginawang alak ang tubig. Doon naman sa Capernaum may mataas na pinuno ng pamahalaan at may sakit ang kanyang anak na lalaki. Namabalitaan niyang bumalik si Jesus sa Galilea mula sa Judea. Pinuntahan niya ito. Pinakausapan niya itong pumunta sa Capernaum at pagalingin ang kanyang anak na naghihingalo. Sinabi sa kanya ni Jesus, hanggat hindi kayo nakakakita ng mga palatandaan at mga kababalaghan, hindi kayo mananampalataya. Ngunit sinabi ng pinuno, tayo na po, Ginoo, bago mamatay ang aking anak. Sumagot si Jesus, umuwi ka na, magaling na ang iyong anak. Naniwala ang lalaki sa salita ni Jesus at umuwi nga siya. Sa daan pa'y sinalubong na siya ng kanyang mga alipin at sinabing magaling na ang kanyang anak. Tinanong niya sila, anong oras siya gumaling? Siya po'y inibsan ng lagnat kahapong mag-aalauna ng hapon. Tugon nila. Naalala ng ama na noong oras na iyon, sinabi sa kanya ni Jesus, magaling na ang iyong anak. Kaya't siya at ang kanyang buong sambahayan ay sumampalataya kay Jesus. Ito ang pangalawang kababalaghang ginawa ni Jesus sa Galilea, pagpunta niya roon buhat sa Judea. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Palakpakan natin ang Panginoon sa gabing ito. Viva San Jose! Viva! Palakpakan natin si San Jose. 55 years old na po ako. At lumaki ako sa Angono na tuwing March 19, pumupunta kami sa bahay ng ermano, kung sino man ang ermano ng San Jose na La Muerte o patay na San Jose. Kinalakihan ko ng San Jose katulad ng San Jose nyo dito. At naalala ko din nung bata ako, lagi kaming bumubunot kasi sa Angono po, binubunot yung pagiging ermano ng La Muerte. Napakalaking angkan ang kasama doon at talagang kailangan mong magpalista ng 10 pangalan, 20 pangalan kung gusto mong mabunot ka. Noong araw, bumubunot kami, 10 kami, kasi yung lola ko, nang mag-ermana daw siya, ay dalaga pa ang nanay ko. Hanggang mamatay siya, hindi na yon naulit. Pero nung mamatay na yung lola ko, bumubunot pa rin kami.
Nakabunot ako days before my ordination noong 2001. Kasi na-ordain po ako March 29. March 19, nakabunot ako ng pagiging ermano. Isipin nyo, 30 years old na ako noon. So napakatagal bago makabunot. At hanggang ngayon, hindi na yun nauulit. Pagsi-silver anniversary na ako sa March 29, bumubunot pa rin kami taon-taon, hindi na maulit. Ganon katagal. Kaya ako po, pag pinag-uusapan si San Jose, ang naalala ko ay itong La Muerte. Kaya kanina tuwa ako, meron ako nakita doon sa exhibit na maliit na na La Muerte. Pag nawala po yun, alam nyo na. Yung may-ari dyan, bantayan nyo, baka mamaya bit-biting ko yan. Biro lang po. Mga kapatid, tayo mga deboto ni San Jose, ang ama ng ating Panginoong Jesucristo. Alam natin si San Jose ay banal at masunuring ama ng ating Panginoong Jesucristo. Siya ay nag-alay ng kanyang buhay kay Maria at kay Jose bilang tugon sa panawagan ng Diyos na siya'y maging tatay at asawa ni tatay ni Jesus at asawa ni Maria. Ako naghahanap tayo ng modelo ng pagiging banal, na pagiging masunurin sa kalooban ng Diyos. Nandyan si San Jose. Hanggang kamatayan, siya'y tapat sa Diyos. Kaya muli palakpakan natin ang ating patron, si San Jose. Narinig po natin sa Ebanghelyo ang ating Panginoong Jesucristo ay nagpagaling ng anak ng isang leader na hindi niya pinuntahan, hindi niya nihinipo, kinawakan, nilapitan, kasi ito'y nasa kanilang bahay. Anong sabi ng ating Panginoong Jesus? Umuwi ka na, magaling na siya. Sa pamamagitan lang ng salita, nagpagaling ang ating Panginoong Jesucristo. Kung kayo po'y nagsimba kahapon, ang ating Panginoong Jesus ay nagpagaling ng isang bulag. Dumura siya sa lupa, gumawa siya ng putik, pinahiran niya ng putik sa mata ang bulag, at pinaghilamos niya sa deposito ng tubig, at ito'y nakakita. Kaugnay ng Ebanghelyo kahapon, si Jesus ay muling nagpagaling ngayon. Na maliwanag mga kapatid ng ating Panginoong Jesucristo ay hindi lamang Diyos na mapagmahal, kundi isang Diyos na nagpapagaling sa ating karamdaman. Isang Diyos na nagbibigay ng kagalingan, ng liwanag, ng pag-asa sa mga nagdurusa. Siguro sasabihin natin, Father, wala naman akong sakit ngayon. Father, hindi naman ako bulag. Oo. Kung minsan, wala tayong pagkabulag pisikal. O kung minsan, wala naman tayong sakit pisikal. Mas malusog tayo. Nakakagawa tayo, nakakalakad tayo kung anong gusto nating gawin, at nakapupunta tayo kung saan natin gustong pumunta. Pero alam natin, meron din tayong mga sakit espiritual. Meron tayong mga pagkabulag spiritually na kailangan ng kagalingan. Na kailangan ng hipo at salita ng ating Panginoong Kristo. Siguro minsan nasabihan na kayo ng mga kaibigan nyo o ng magulang mo, bulag ka ba? Hindi mo ba nakikita yung katotohanan? Bulag ka ba? Hindi mo ba alam na mapapahama ka sa ginagawa mo? Nasisiraan ka ba ng bait? Bakit ganyan ang ginagawa mo? Mali ang ginagawa mo. Saan natin nakukuha mga kapatid ang ating karamdaman spiritual?
Saan natin nakukuha, mga kapatid, ang ating pagkabulag spiritually sa kasalanan? Sabi nyo sa katabi nyo, nagkakasakit ka dahil sa kasalanan. Go. Palakpakan natin ang mga naniwala. Totoo yan, di ba? Kaya tayo nabubulag spiritually pag tayo gumagawa ng kasalanan. Kaya tayo nabubulag o nagkakasakit spiritually kapag tayo'y gumagawa ng masama. Kapag tayo'y nasa kasalanan. Pag daw gumagawa ka ng kasalanan, alam mo namang mali yun, pero ginagawa mo pa rin, ang tawag sa iyo'y bulag. Alam mong masamang magnakaw, alam mong masamang mandaya, alam mong masamang manloko, ginagawa mo pa din, di bulag ka nga. Bukod sa pagkabulag, bukod sa hindi mo nga nakikita na mali ginagawa mo, hindi mo rin daw nakikita yung mga maling epekto niyan sa buhay mo. Yung mga maling epekto o bunga ng ginagawa mong mali sa pamilya mo, sa komunidad mo, sa simbahan. Hindi mo nakikita, merong masamang epekto ang ginagawa mo. Akala mo lang tama ka. O akala mo lang pwede yung ginagawa mo, pero sinisira mo yung buhay mo, yung buhay ng pamilya mo, yung buhay ng komunidad. Ngayon, hindi ba, ang presyo ng langis at gasolina ay 100 plus na. Marami ng kinakapos ng pambayad sa pamasahe, pataas ng pataas ang bilihin. Saan ang galing to? Sa mga nag-aaway na leader ng mga bansa. Sa mga ang iniisip lang ay maging makapangyarihan, ang iniisip lang ay maging sikat. Sabi ko nga po kahapon, dapat ang ginawa na lang ni Trump, ng presidente ng Israel at presidente ng Iran, nagkita-kita sa isang lugar at nagsuntukan na lang silang tatlo. Hindi pa tayo nadamay. Damay lahat. Dahil lang sa kanila. Damay lahat. Pati nga yung batang walang muwang pwedeng mamatay sa gera. Damay. Lahat tayo, damay tayo. Ilan ang OFWs na naiipit sa Middle East? Ilan ang mga Pilipinong natatakot araw-araw pag nakakarinig na ng sirena, ng warning at ng pagsabog? Di ba yan ay nanggagaling sa sakit sa espiritu? Yan ay nanggagaling sa sakit sa kaluluwa. Hindi mo nakikita yung epekto ng ginagawa mo sa iba. Tayo po sa simbahan, minsan nagagawa natin yan. Lalo na pag tayo napakayabang, lalo na pag tayo masyadong nagmamataas, nagbabanal-banalan, di mo alam, ikaw na pala yung pinagmumula ng gulo lagi. Di mo alam, lahat sila gusto ka nang patayin. Kung mapapatay ka lang talaga, sister, pinatay na kita. Lagi ka na lang nagdadala ng issue. Lagi ka na nagdadala ng gulo. Pag wala ka, tahimik ang simbahan. Pag nandyan ka na, gulo na. Kaya, itong panahon ng Kwaresma, pinagbabalik loob tayo sa Diyos, pinalalapit ulit tayo sa ating Panginoong Kristo upang mawala yung ating sakit sa kaluluwa. Anong sabi nung Ash Wednesday? Magsisi at manampalataya sa mabuting balita. Na yun ang paanyaya ni Jesus at ng ating liturhiya para tayo gumaling. Para tayo gumaling. Kasi kapag may sakit ka, hindi man pisikal at spiritual, kailangan mo ng kagalingan. Kailangan mo ng kumpisal. Kailangan mong lumapit sa Diyos para mapatawad ka. Para
tumigil ang masamang epekto ng ginagawa mo. Alam niyo ba, bilyong-bilyong dolyar ang inuubos ni Trump at ng Israel dahil sa gera. Alam niyo ba, libre kung titigil sila sa gera. Walang bayad ang ceasefire. Walang bayad ang pagtigil ng gera. Walang dollar na mauubos. Ganon din mga kapatid, pag tumigil tayo sa ating kasalanan, pag tumigil tayo sa mali nating ginagawa, libre lang. Lalapit ka lang sa sakramento ng kumpisal, hihingi ka ng tawad sa Diyos, patatawarin ka ng Diyos, at tapos na. Huwag mo nang uulitin yung ginawa mo para mawala na din yung masamang epekto sa buhay mo. Ano sinasabi niyo sa inyong mga anak na nalulong sa bisyo, na naligaw ng landas, na nagloko? Ano sinasabi natin? Tigilan mo yan. Pag hindi mo yan tinigilan, hindi rin titigil ang masamang epekto. Pero pag tinigilan mo, gagaling ka. Magbabago ang lahat. Sa isang salita lang ng ating Panginoong Hesus, anong sabi niya? Umuwi ka na, magaling na ang anak mo. Ganon din po mga kapatid, ang laging sinasabi sa atin ng ating Panginoong Kristo. Umuwi ka, bumalik ka sa Diyos para gumaling ka. Hilingin natin ang tulong ng panalangin ni San Jose. Alam ko, lahat tayo, marami tayong sakit, marami tayong spiritual na karamdaman. Umamin man tayo o hindi. Pero wag umamin na kayo. Amen? Huwag na kayong magmayabang, ay wala po akong nagagawang kasalanan, Father. Umamin na kayo. Umamin na tayo sa Diyos para tayo'y gumaling. Sabihin nyo nga sa katabi nyo, umamin ka na kasi. Pag hindi ka umamin, hindi ka gagaling. Palakpakan natin ang mga amin sa Diyos. Nagsisimula ang paggaling natin sa kasalanan, sa sakit sa kaluluwa, sa pag-amin natin, sa paglapit natin kay Kristo, sa paghingi natin sa Kanya ng kagalingan. Tandaan nyo, paulit-ulit na sinasabi ko sa inyo mga kapatid, hindi tayo tatanggihan ni Kristo kung gusto nating gumaling. Hindi tayo tatanggihan ni Kristo, patatawarin niya tayo kung gusto nating mapatawad.